lumalala ang paglaganap ng sexually transmitted disease na HIV sa mga kabataan. Para kay Brother Eddie, hindi lang ito isyung pangkalusugan, kundi pangmoralidad din. Ano ang ugat ng problemang ito at ano ang pwede nating magawa? Pakinggan ang salita ng Diyos para sa bayan. HIV crisis. Ito daw ngayon ang naka-alarmang problema ng mga kabataang ang edad ay 15 hanggang 25 o Gen Z. Araw-araw kasi, nasa 57 kabataan ang nadadiagnose na mayroong HIV o Human Immunodeficiency Virus. 500% ang nilundag pataas ng numerong ito mula sa nakaraang taon. Ayon yan sa Department of Health. HIV ang sanhi ng sakit na AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Isa itong sexually transmitted disease. Ibig sabihin, nakukuha ito sa pakikipagtalik sa isang taong infected ng virus at walang treatment. Kaya totoo nga, crisis na may tuturing ang HIV sa mga kabataan natin ngayon. Pero kung mas lalaliman pa natin ang pagtingin, hindi lang ito isang medical o health crisis. Sa halip, sa pinakaugat nito ay isang malubhang moral crisis. Pinakasala rin sa paglaganap ng HIV ang sexually risky behavior. Kabilang dito ang pakipagtalik sa kung sino-sinong tao. Walang habas na papalit-palit ng sexual partner. Pakikipagtalik sa mga prostitute o pakikipagtalik kapalit ng pera o anumang bagay sa isang bayarang babae o lalaki. Ang lahat ng ito ay labag sa disenyo ng Panginoong Diyos sa sex. Ang sex ay mabuti, ang Diyos ang nakaisip nito para sa pagpaparami ng lipi ng mga nilalang niya. And sex is pleasurable because God wants His creation to find procreation or the bringing of new life into the world as a pleasurable act. Kaya naman, nireserve ito ng Diyos para sa isang lalaki at sa isang babae lang na parehong nagpatali sa matrimonyo ng kasal. Ang nakalulungkot, matindi ang pambababoy ng umiiral na kultura ngayon sa sex. Talamak sa mass media ang pagpoportray sa casual sex bilang isang bagay na normal lang. Casual, ibig sabihin kahit di mag-asawa, ay pwedeng gawin ito. Kahit hindi nga magkarelasyon bilang magkasintahan. Kahit mga estranghero sa isa't isa, pwede daw at okay lang. Basta ginusto nila pareho. Ang tawag ng Biblia rito ay fornication. Galatians 5:19 says, "Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness." Ang fornication ay galing sa Greek word na porneia. Dito rin nakuha ang salitang pornography. Tumutukoy ito sa mga mahalay na gawain. Any sexual act outside of the blessing of marriage is fornication. At ang adultery naman ay particular na tumutukoy sa pangangalo niya o pagpatol ng may asawa sa hindi niya asawa. Lahat ng ito'y kasalanang malala sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ng Galatians chapter 5 verse 21, "Those who live like this will not inherit the kingdom of God." May babala rin sa 1 Corinthians 6 verses 9 to 10, "Or do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men will inherit the kingdom of God." Dapat po nating maunawaan na mga babalang ito sa Biblia ay hindi pangungundina sa mga taong nahuhulog sa sexual sins. Sa halip, nasusulat po ang mga ito para bigyan ang sangkatauhan ng gabay at kaayusan tungo sa buhay na kaaya-aya sa Diyos at malayo sa kapahamakan. Simple lang po. Tuwing sumusuway tayo sa Diyos, nasasadlak tayo sa kapahamakan. At ang HIV ay isang malino na pagsadlak sa kapahamakan ng mga taong sumusuway sa utos ng Diyos ng pakipagtali kay isang eksklusibong gawain para lamang sa isang lalaki at sa isang babaeng nagmamahalan
at nagsasamang may basbas ng banal na matrimonya. May mas nililinaw pa po ba sa panawagan at babala ng Hebrews 13 verse 4? Marriage is honorable among all, and the bed undefiled. But fornicators and adulterers, God will judge. Mahirap pong ipikit ang mata sa katotohanan ng isang uri ng paghuhukom ng Diyos, ang mga sexually transmitted disease na dulot ng sexually risky behaviors at sexually promiscuous lifestyle. Hindi na rin nakakagulat ang lumalabas na datos. Ang malaking mayorya ng HIV positive cases ay nasa mga lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Sa pinakahuling datos sa Amerika, 71% ng mga bagong kaso ng HIV ay sa mga lalaking pumapatol sa kapwa lalaki. Sa Pilipinas naman, aabot sa hanggang 90% ng HIV infected ay sa mga homosexual men. Ang tawag sa kanila ng mga pag-aaral ay MSM o Men Who Have Sex with Men. Hindi po siguro coincidence nito rin ang terminolohiyang ginamit sa kanila ng Biblia sa 1 Corinthians 6 verse 9. Ang nakalulungkot po sa dinami-dami ng mga mungkahi ng mga alleged experts on fighting HIV, puro mga band-aid solutions ang panukala nila. Karamihan sa mga panukala ay mas lalo lang itutulak ang mga kabataan sa imoralidad. Gaya daw ng pamimigay ng libre o murang kondom, pagtuturo ng safe sex sa mga estudyante, at early testing. Bagamat ang ilan dito ay maaaring may benepisyo, mababaw lahat yan. Hindi nila tinutugunan ang pinakaugat ng problema. We need to strengthen the moral fabric of our society, especially for the sake of our youth. Mas ituro natin sa kanilang sagrado ang katawan ng tao. Ang katawang lupa, templo ng banal na espiritu. Human sexuality is a sacred gift from God. It must be enjoyed according to His design. And God's design is for sex to be shared between a husband and wife. Ituro natin ito sa mga kabataan. Ipakita natin sa kanila ang abstinence o paghihintay sa tamang edad at panahon para i-enjoy ang sex sa konteksto ng kasal. Maraming HIV counseling centers ang hindi naniniwala o nag-educate tungkol sa abstinence. Pero kung pagaganahin lang natin ang ating common sense, hindi ba't mas lalong hindi kakalat ang HIV kung ang mga kabataan ay tinuruan natin ang kahalagahan ng abstinence? Kung alam nilang dapat respetuhin ang mga katawan nila at katawan ng kapwa, na ang sex ay para lang sa mag-asawa. Hindi ito nakikita ng mundo. Kaya napakahalagang ang simbahan ay gumising at gisingin din natin ang moralidad sa ating lipunan. Manindigan tayong ang fornication at adultery ay parehong kasuklam-suklam sa harapan ng banal na Diyos. Inaakit ng mga gawain ito ang puot ng Diyos. Hindi lang HIV o sexually transmitted diseases ang mga pininsala nila sa tao. Sexual immorality also destroys families, ruins the youth's future, and degrades the moral and spiritual fabric of our nation. Walang sawa nating ipahayag na ang katawang lupa ay hiram lamang sa Diyos. Kaya wag nating labagin ang disenyo ng banal na Diyos para sa ating mga katawan. Ipanalangin natin ang mga HIV positive, lalo na mga kabataan, naway makasumpong ng kaligtasan at kagalingan ang mga Gen Z sa kamay ng ating Panginoong Hesus. God bless us all and God bless the Philippines. Naway na pagpala kayo ng salita ng Diyos para sa bayan. I-follow si Brother Eddie sa X at sa Facebook. Hanapin lang ang bro_Eddie sa X at Brother Eddie C. Villanueva sa Facebook. Ang salita ng Diyos para sa bayan ay produksyon ng Brother Eddie Ministries and Advocacies International o BIMA International. God bless you and God bless the Philippines.